Akala mo alam mo ng lahat tungkol sa kamiling? Sige nga, alam mo ba kung sino ang huling pinuno ng ating bayan sa ilalim ng Espanya at siya ring kauna-unahang pinuno sa ilalim ng revolusyonaryong pamahalaan ni Aguinaldo? Ang kanyang pangalan ay Don Buenaventura Torres. Siya ang tulay sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo, ang kolonyal na Espanya at ang bagong Pilipinas. Sa ilalim ng mga Espanyol, ang pinakamataas na lider ng bayan ay tinatawag na gobernadorcillo, ang may hawak ng kapangyarihang pampulitika, pangkabuhayan at panghukuman. Si Don Buenaventura Torres ay hinirang na gobernadorcillo ng Kamiling noong mga huling taon ng kolonya. Siya ang nagpatupad ng mga batas ng Espanya sa ating bayan. Ngunit nagbago ang lahat nang sumiklab ang Rebolusyon Pilipino laban sa Espanya noong 1896. Ang matagal ng sistemang kolonyal ay nagsimula ng gumuho. Noong 1898, ipinahayag ni General Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas. Sa harap ng pagbabagong ito, ang mga lumang titulong Espanyol ay kailangan ng palitan. Si Don Buenaventura Torres ay hindi tumakas. Hindi siya tumanggi. Sa halip, siya ay nanatili upang pamunuan ang bayan sa ilalim ng bagong republika. Sa utos ni Aguinaldo, ang mga gobernadorcillo ay pinalitan ng mga presidente munisipal. At si Don Buenaventura Torres ang naging una para sa Kamiling. Sa madaling salita, siya ang huling gobernadorcillo ng Kamiling sa ilalim ng Espanya. At siya rin ang kauna-unahang presidente munisipal sa ilalim ng malayang Pilipinas. Isipin mo ang bigat ng kanyang tungkulin. Sa iisang termino, kinailangan niyang pamunuan ang bayan sa gitna ng digmaan at ng pagbabago ng sistema. Siya ang nagpapanatili ng kaayusan, namamahagi ng yaman, at nagsigurong hindi magugutom ang mga tao sa gitna ng kaguluhan. May mga nananatiling lider sa ilalim ng bagong sistema, ngunit kakaunti lang ang tulad ni Don Buenaventura Torres, ang sabay na yumakap sa dalawang panahon. Sa kanyang termino, ang pamahalaang lokal ay muling inayos. Ipinakilala ng Revolusyonaryong Republika ang mga municipal boards at ang pamahalaang diktatorial ay may sariling lokal na batas. Sa gitna ng labanan sa buong bansa, sa mga lalawigan tulad ng Cavite, Bulacan at maging sa Tarlac, ang bayan ng Kamiling sa pangunguna ni Torres ay nanatiling nakatayo. Siya ang nag-organisa ng mga unang konseho ng bayan sa ilalim ng Republika. Ang mga lokal na pinuno ay hindi na hinirang ng Espanya, kundi ng mga Pilipino. Sa kabila ng kanyang kahalagahan, kaunti lang ang nakakaalam kay Don Buenaventura Torres. Walang rebulto sa plaza, walang museo para sa kanya. Ngunit ang kanyang pamana ay nakaukit sa ating kasaysayan, bilang isa sa 38 gobernadorcillo at bilang unang lider ng ating bayan sa ilalim ng bagong republika. Sa panahon ngayon, ang kanyang apelido ay maaaring hindi na pamilyar. Subalit ang salitang Torres ay bahagi pa rin ng ating bayan. Maaaring sa pangalan ng isang tao o maging sa isang kalye. Si Don Buenaventura Torres ay hindi nakipaglaban sa larangan ng digmaan. Ngunit nakipaglaban siya sa pamamahala, isang laban na kasing bigat ng anumang labanan. Sa mga panahong iyon, ang pagiging presidente munisipal ay hindi isang pribilehiyo. Ito ay isang sakripisyo. Dahil ang mga leader ay pwedeng maging target ng mga kaaway ng republika. Walang ulat na siya ay pinatay o sinaktan. Ngunit ang patuloy na pag-iral niya sa tungkulin ay isang katapangan na hindi dapat kalimutan. Ang kanyang termino ay nagwakas nang magsimula ang digmaang Pilipino-Amerikano, 1899-1902. Ang mga Amerikano ay dumating at muling nagbago ang sistema. Ngunit ang pundasyong kanyang inilatag, ang kontinuidad ng pamahalaang lokal, ay nanatili. Dahil sa kanya, hindi nagkaroon ng power vacuum sa Kamiling. Si Don Buenaventura Torres ay isang halimbawa na ang tunay na liderato ay hindi natatapos sa pagbagsak ng isang rehimen. Ito ay nag-a-adjust, nag-iingat, at nagpapatuloy. Sa pagdaan ng panahon, marami sa ating mga kababayan ang hindi na nakakaalam ng kanyang pangalan. Ngunit ang kanyang diwa ay naroon pa rin,
sa bawat lokal na halalan, sa bawat bagong leader na humaharap sa pagbabago. Siya ang nagpatunay na sa kabila ng digmaan, ang bayan ng Kamiling ay hindi nawalan ng pamahalaan. Hindi tayo nagkagulo, hindi tayo nagkawatak-watak. Ito ay dahil sa mga tulad ni Don Buenaventura Torres, mga lider na inuna ang bayan bago ang sarili. Kaya sa susunod na pag-aralan natin ang Rebolusyong Pilipino, tandaan natin na hindi lamang mga sundalo ang bayani. May mga bayani ring nasa likod ng mga mesa, hawak ang panulat at batas. Si Don Buenaventura Torres ay isa sa mga bayaning iyon. Ang kanyang pangalan ay maaaring hindi sikat, ngunit ang kanyang pamana ay buhay sa bawat taga-Kamiling. May alam ka bang ibang kwento tungkol sa Kamiling? I-comment sa baba, baka yun ang aming susunod na fun fact. Huwag kalimutang mag-follow sa Kamilenyos para lagi kang may bagong alam tungkol sa ating bayan. I-share mo na rin sa kapwa mo taga-Kamiling.